Hi! Good afternoon everyone! Welcome back to my channel, Pinay sa Espanya. Kasama ko si Mr. ngayon at papunta kami sa Carrefour. Mag-grocery na kami ngayon kasi next week busy kami pareho. Ako mag-overtime sa work ko at siya may pasok din. Itong pupuntahan namin, shopping center siya talaga at yung Carrefour andoon sa loob. Nakababa na kami ng bus at papunta na kami sa loob. Tara, samahan nyo kami. Kasama nga rin pala namin yung isang friend namin. Dahil may mga bibilhin din siya, kaya sabay-sabay na kaming pumunta dito. Andito na kami sa loob ng shopping center at yung right side, yan yung Carrefour. Masarap mamili dito sa Carrefour kaso mahirap magbitbit. Kasi kung wala kang sasakyan at marami kang bibilhin, mahihirapan ka. Aakyat muna kami sa taas kasi titingin daw sila doon ng sapatos. Marami kasing panindang sapatos doon sa taas. Maraming magagandang design at kung ano yung gusto mong brand, andun lahat. Kaya let's go! Akyat tayo dun sa taas. Dito sa Europe, kung marunong kang humawak ng pera at marunong kang magpahalaga sa bawat kinikita mo, hindi ka mahihirapang mamuhay dito. Mabibili mo yung mga gusto mo at makakasave ka pa. Mahalaga kasi dito, may trabaho ka. Teka, bakit kaya bumalik to? Ano kayang tinuturo niya doon? Sabi ko sa kanya, akyat na. Mamaya na lang kami pupunta sa baba. Kasi may tinuturo siya doon kanina. Katatapos lang nilang tumingin dun sa sapatosan. May mga nagustuhan silang design at sabi nga nila babalik na lang daw kami ulit dito sa sahod. Para bilhin yung nagustuhan nilang sapatos doon. At umakyat na nga kami dito sa taas kasi yung bilihan ng mga groceries nandun sa baba. Dito sa taas yung mga gamit, yung mga shampoo, sabon, lotion, yung mga personal things. Sabi ko, unahin muna namin dito para mamaya diretso na sa counter. Kasi andun sa baba yung bilihan ng mga pagkain. Kaya sabi ko sa kanila, bilhin na nila yung mga gusto nilang bilhin dito sa taas bago kami bumaba. Ayan, nagtitingin siya ng mga gamit sa bahay. Mahilig kasi siyang bumili ng mga gamit sa bahay talaga. Sabi nga niya nung nakaraan, dito na daw kami bumili ng mga gamit namin sa bahay para dun sa bahay namin sa Pinas. Napakahilig niya sa mga kagamitang pangbahay. Tinalo pa ako. Masarap kasi ditong mamili ng mga gamit sa bahay. Bukod sa quality, talagang magaganda. Marami ka ring pagpipilian. Dahil chef siya, kaya mabusisi sa mga kagamitang pangbahay, mapili, at tinitingnan niyang mabuti bago siya bumili. Ayan, nandito naman siya ngayon sa mga plato, yung mga mangkok. Basta tingin lang siya ng tingin kasi kung may magustuhan naman siya, magsasabi siya sa akin na gusto niya yun at baka pwedeng bilhin. Masarap siyang kasama sa pagsa-shopping kasi hindi siya mainipin, hindi nagmamadali, at hindi rin nagyayaya kaagad. Kasi yun yung pinakaayaw ko, yung minamadali ako pag may binibili ako. Napili talaga ako sa damit. Pag bumibili ako ng damit, chinecheck kong maigi. Saka hindi ako bumibili pagka hindi ko gusto, yung parang napipilitan lang ako. Chinecheck ko siya. Lalo yung kulay, pag hindi ko gusto, hindi ko siya bibilin kahit gusto ko yung design niya. Saka binubusisi ko yan yung mga tahi. Kaya matagal ako pagka namimili. Alam niya yan na sobrang mapili ako sa mga gamit, kaya
Napakatiyaga niyan, nag-iintay siya talaga sa akin hanggang matapos ako. Hindi niya ako iiwan, nandiyan lang din siya sa tabi ko. 'Pag sinabi ko na tulungan niya akong pumili, sasabihin naman niya sa akin na, "Ikaw magsusuot, yung gusto mo yung piliin mo. Kasi mahirap 'pag ako yung namili, hindi mo gusto tapos gusto ko, magkakaroon lang ng away." Sa isang banda, tama talaga yung sinabi niya. Kung ano yung gusto natin, yun yung piliin natin kasi hindi naman yung mamimili yung magsusuot. Kasi gano'n naman talaga tayo, eh. 'Pag andun pa tayo sa store, tapos umuwi na tayo sa bahay, yung 'pag isinukat mo na yung mga pinamili mo, parang ayaw mo, hindi mo gusto, parang yung gusto mo siyang ibalik dun sa pinagbilhan mo. Kaya ang maganda, talagang ikaw yung mamimili ng gusto mo para walang sisihan 'pag nakauwi na ng bahay. Katatapos lang niya magtingin dun sa mga bed. Ang sabi nga niya quality at maganda daw. Ngayon dito naman siya sa mga blower, yung mga frying pan, at ayan chineck niya yung blower. Basta ako kung saan siya magpunta, sinusundan ko lang siya kasi natutuwa nga ako sa kanya. Dahil ang tiyaga niya magtingin ng mga gamit sa bahay, kung ano-ano, kung saan siya pumunta andun din ako kasi nga natutuwa ako saka marami akong natututunan sa kanya. Yang plancha na yan, magandang klase rin yan. At andyan may vacuum din, may mga frying pan. Nung nakita niya yan, lumapit siya diyan kaagad at nagtingin siya. Sabi niya sa akin, magaganda daw. Bumili daw kami. Ayan, tinry nga niya. Nakakatawa yung ginagawa niya. Kasi nga chef siya kaya pag nagluluto siya sa bahay talagang ganyan yung ginagawa niya. Hindi ko kaya yon kasi baka tumapon lang yung pagkain, masayang lang, at sayang naman yung effort ko sa pagluluto kung mauuwi lang din sa wala. Medyo nagtagal siya sa mga frying pan na yan. Kasi ang gaganda daw at gustong-gusto niya. Gusto nga niyang bumili, sabi ko, saka na lang. Kasi ibabagahe daw niya para dun sa bahay namin sa Pinas. Kung mai-stock lang din naman at hindi pa naman ipapadala, saka na lang bumili kasi andyan lang naman yan, hindi mawawala at nadadagdagan pa ng magagandang design. Kaya maraming pagpipilian. Tiningnan niya din yung mga pillow. Ang sabi nga niya, quality at magaganda. Ayan, naglakad na. Saan kaya siya pupunta? Ano naman kaya yung susunod na titingnan niya? Basta sumusunod lang ako sa kanya. Kung huminto siya at may makitang gusto niyang tingnan, andun lang din ako kasi natutuwa nga ako saka wala naman akong bibilhin. Siya nagtitingin-tingin, namimili. Kaya ayan, sunod lang ako sa kanya. Ang bilis niyang maglakad, iniwan na ako. Saan kaya siya susunod na pupunta? Ano kaya yung hinahanap niya? Yan, marami kang pagpipilian dito kasi dito sa Carrefour, andito na lahat. Saka malaki tong Carrefour na pinuntahan namin. Ano kaya yung tinitingnan niya dito sa part na to? Siguro may bibilhin siya tapos bigla niyang naalala. Ako kasi nasa baba lahat yung bibilhin ko sa supermarket dahil mga groceries nga yung bibilhin ko. Dito sa taas, wala naman akong bibilhin. Kaya sunod lang ako sa kanya kung saan siya magpunta. Nandito naman siya ngayon sa mga sapatusan. Ayan, nakita niya yung mga sando. Kasi nung nakaraan sabi niya, mainit na daw, kailangan niyang bumili ng mga sando. Mahilig kasi siya sa sando. Marami yang sando. Saka mas komportable naman talaga pagka yung walang manggas yung suot mo. Lalo pag ganitong summer, para komportable at hindi ka maiirita. Ayan, at lumakad na naman siya. Siyempre, susunod lang ako talaga kung saan siya magpunta. Ano kaya yung
Susunod niyang titingnan. Ayan, nandito naman siya sa mga towels. Yang hawak niya, gustong-gusto niya yan. Ayun, ibinalik. Dalawa naman yung towel namin. Tag-isa kami kaya no need bumili ng towel kasi bago pa naman yun. Ayun, may kinuha. Ano kaya yun? Tuwang-tuwa siya dyan sa hawak-hawak niya na yan. Ang sabi niya sa akin, bilhin daw namin para katabi niya pag natutulog siya. At andito naman siya ngayon sa mga bilihan ng comforter. Ayan, matyaga pa rin siyang namimili. Talagang walang kasawaan. Kasi ganun naman talaga tayo pagka nasa puso natin at gusto natin yung ginagawa natin, hindi tayo maiinip. Diretso lang tayo sa pamimili. Pag ganitong summer sa Spain, mas magandang bumili ng mga comforter kasi naka-sale siya. Bukod doon, malaki yung madi-discount mo at marami ka pang pagpipilian. Dito naman siya ngayon nagtitingin sa mga maleta. Pero in fairness, magaling yan mamili ng maleta. At hindi siya bumibili basta-basta ng maleta pag hindi quality. Pero tama naman yung desisyon niya kasi kung bibili ka ng maleta, tapos masisira lang din agad, sayang naman yung pera. Kung bibili tayo ng maayos, matibay, matagal nating magagamit. Ayan, nandito naman siya sa bike. Ayan, at itinry pa nga sinakyan. Sabi ko sa kanya, wag niyang sakyan at baka masira, magbabayad pa siya. Ayan, nakinig naman siya sa akin. Yang mga bike na yan, magagandang klase siya, matitibay at pangmatagalan. Yun nga lang, kahit gustuhin nating bumili ng mga ganyang bagay dito sa ibang bansa, pero mahirap mag-uwi. Kasi gagastusan mo pa yan. Para sa akin, kung bibili tayo ng mga ganitong klaseng gamit dito sa abroad, sa Pinas na lang. Kasi mahirap mag-uwi, yun nga tulad nga ng sinabi ko, gagastusan mo pa kasi nga yung pagpapadala, marami rin naman sa Pinas na mga quality at marami ka pang pagpipilian. Basta marunong ka lang mamili at tinitingnan mong maigi yung binibili mo, hindi ka maluloko. Makakakuha ka ng magandang klase. Sabi ko sa kanya, last na sa area na to kasi niyayaya ko na silang bumaba. Kasi medyo matagal-tagal na rin kami nag-iikot dito sa taas. Sayang naman yung oras para makapag-grocery na kami sa baba at makauwi na para magpahinga. Kasi may pasok na naman bukas sa trabaho, kailangan natin ng pahinga. Bumalik talaga sila dito sa mga maleta kasi nagkukulitan sila nung friend ko. Nakakatuwa kasi yung friend ko na yan. Masayahin siya at hindi mo siya makikitaan na nalulungkot siya. Lagi siya nakatawa, lagi siyang nagjo-joke, kaya masarap siyang kasama. Finally, andito na kami sa supermarket. Yan, sabi ko kanina sa kanya kumuha siya nung basket. Baka maparami yung bibilhin namin, at least hindi na kami babalik dun sa unahan para maghanap ng basket. Nandito siya sa mga wine. Nagtitingin-tingin siya ng mga wine. Pero hindi niya gusto ang wine kasi sa lasa. Nandito siya ngayon sa mga whiskey. Andyan yung mga magagandang klaseng whiskey. Andyan si Jack Daniels. Andyan si mga red label, black label. Niyayaya ko na nga siya na pumunta dun sa mga bilihan ng prutas, sa mga isdaan, at dun sa mga karne. Kasi medyo late na para makapamili na kami doon. Dahil kailangan mo pang kumuha ng number doon at kung maraming bumibili, pipila ka pa. Umikot pa siya dito sa kabilang side. May tinuturo siya.
Tinatanong niya ako kung gusto ko daw ba ng wine at bibili siya. Ganyan siya katiyaga magtingin-tingin. Hindi mo siya makikitaan na naiinip siya kasi napaka-cool niyang tao. Lakad-lakad lang yan. Kung may magustuhan siya, kukuhanin niya. At tatanungin niya ako kung may gusto ako, kuhanin ko na rin daw. Ayan, ang ganda nung pagkakaayos ng mga wine. Diyan ako talaga natuwa at na-amaze. Kasi nga ang ganda, tingnan nyo parang pa-curve siya, ganyan. Yan yung magagandang klaseng wine dito sa Spain. Bago kami magpaalam, nagustuhan mo ba ang video na to? Kung oo, huwag mong kalimutang mag-like at mag-comment ka na rin kung ano yung nagustuhan mong part dito sa video namin. At pakishare na rin para mapanood ng iba. At kung hindi ka pa naman nakasubscribe sa channel ko, please subscribe ka na, Pinay sa Espanya, para lagi kang ma-notify sa mga bagong video na i-upload pa namin. Thank you so much! See you sa aming next video! Bye-bye!